Asawa lang kita sa papel, Feli, pero sa kama at sa pera, si Chona ang reyna. Isang sampal ng katotohanan sa gitna ng unos. Habang ang anak nila ay nag-aagaw buhay sa hika, ang kinalakihang asawa ay masayang nilalagdaan ang utos ng pagkakulong ni Feliza. Mula sa putikan ng asinan, patungo sa rehas ng bilangguan. Sino ang mag-aakalang ang luhang maalat ay magiging lason para sa mga nagkanulo sa kanya? Magtatagumpay ba ang katarungan o tuluyan nang matutunaw ang pag-asa? Pirmahan mo na ang mga papel na yan, Feliza. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo at ang pamilya, Ilustre. Isipin mo na lang na ito ang huling sakripisyo mo para sa anak mong nag-aagaw buhay. Ang tinig ni Doña Amalia ay kasing lamig ng hanging humahagupit sa malawak na asinan ng Bulacan. Nakatayo ang matanda sa ilalim ng isang itim na payong. Walang bahid ng dumi ang kanyang mamahaling terno, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri sa babaeng nakaluhod sa kanyang harapan. Sa gitna ng rumagasang ulan, ang mga kamay ni Feliza ay baon sa malagkit at maalat na putik. Kanina pa siya doon. Walang humpay sa pagkayod sa mga natitirang kristal ng asin bago pa ito tuluyang matunaw ng baha. Ang bawat butil ng asin na naililigtas niya ay katumbas ng ilang sentimong pambili ng gamot para kay Liza. Ang kanyang 5 taong gulang na anak na kasalukuyang namimilipit sa bawat hininga dahil sa malalang hika. Marumi, basang-basa at nanginginig sa ginaw. Tila isang basahang itinapon sa gilid ng kalsada si Feliza sa harap ng kanyang biyanan. "Nasaan si Jovi, ma? Nasaan ang asawa ko?" Sabi niya, "Kukuha lang siya ng tulong." Sabi niya, dadalhin niya ang doktor para kay Liza. Ang nangangatal na tinig ni Feliza ay halos malunod sa ingay ng ulan. Ang kanyang mga daliri na puno ng sugat dahil sa matatalas na kristal ng asin ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit at basyong bote ng gamot. Isang matunog na tawa ang kumawala sa mga labi ni Amalia. Isang tunog na mas masakit pa kaysa sa kulog na gumuguhit sa langit. Si Jovi, ang anak ko, napakawalang kwenta mo talagang asawa, Feliza. Akala mo ba ay magsasayang siya ng oras sa isang katulad mong amoy putik? Kasalukuyan siyang nasa Manila. Tinatapos ang deal na mag-aahon sa amin sa kahirapan. Kasama ang babaeng tunay na nararapat sa kanya. Sa sandaling iyon, isang marangyang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa di kalayuan. Bumaba ang bintana nito at doon, sa loob ng tuyo at mabangong sasakyan, nakita ni Feliza ang kanyang asawa. Si Jovi, ngunit hindi siya nag-iisa. Nakasandal sa kanyang balikat si Chona, ang anak ng mayamang negosyante sa kanilang bayan, na may mapang-uyam ng ngiti sa mga labi. Ang mga mata ni Jovi ay mabilis na umiwas sa kinalululon ni Feliza. Walang awa, walang pagkilala. Tila isang estranghero ang nakatingin sa kanya. Kasabay ng paghinto ng sasakyan ay ang pagdating ng 2 sasakyan ng pulis. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa basang lupa ay tila bawat pintig ng kaba sa dibdib ni Feliza. Lumapit ang isang opisyal at inilahad ang isang warrant of arrest. "Feliza Santos Ilustre, inaaresto ka namin sa kasong qualified theft at estafa na isinampa ng pamilya Ilustre." Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Feliza. Ang bote ng gamot na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na mga daliri, lumubog sa putikan hanggang sa hindi na ito makita. Ang alat ng ulan na humahalik sa kanyang mga labi ay nahaluan ng pait ng kanyang sariling luha. Pakiramdam niya ay may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang puso nang makita niyang iniabot ni Jovi ang isang folder sa pulis. Ang mga dokumentong magpapatunay sa kanyang kasalanan. Mga papel na puno ng peking pirma na siya mismo ang pinapirmahan ni Amalia noong nakaraang gabi. Sa ilalim ng pagkukunwari na ito ay para sa insurance ni Liza. Hindi nakapagsalita si Feliza. Ang kanyang lalamunan
ay tila punong-puno ng tuyong asin, mahapdi at nakakasakal. Wala siyang mailabas na sigaw. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang pag-iyak ni Liza mula sa kanilang munting barong-barong. Isang iyak na unti-unting humihina. Tila nauubusan na ng lakas upang lumaban. Nang maramdaman niya ang malamig na bakal ng posas na kumapit sa kanyang mga pulso, doon lamang siya nagawang tumingin ng diretso sa mga mata ni Amalia. Ang matanda ay bahagyang yumuko sa kanya, bumubulong sa paraang siya lamang ang makakarinig. Huwag kang mag-alala, Feli. Aalagaan namin si Liza sa paraang gusto namin. Paglabas mo ng kulungan, kung sakaling mabuhay ka pa roon, sisiguraduhin kong hindi na niya kilala ang amoy ng isang fumuoy na katulad mo. Habang isinasakay siya sa loob ng patrol car, ang huling nakita ni Felisa ay ang pagharurot palayo ng sasakyan ni Jovi, tila isang mabilis na anino na tumatalikod sa lahat ng kanilang sumpaan. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, nililinis ang bakas ng kanyang mga paa sa asinan, ngunit hinding-hindi nito kayang hugasan ang alat ng pagkanulo na ngayoy nananalaytay na sa kanyang mga ugat. Hanggang kailan kailangang maging maalat ang buhay bago ito matuto ng tamis? O baka naman, ang asin na ito ang magsisilbing preserbatiba upang hindi mabulok ang kanyang galit hanggang sa araw ng kanyang pagbabalik. Kasalanan mo ito, Felisa. Kung hindi ka naging matigas ang ulo at masyadong ambisyosa, hindi sana nag-aagaw buhay ang anak mo sa dumi ng asinan na yan. Ang mga salitang iyon ni Doña Amalia ay umalingaw-ngaw sa loob ng malamig at madilim na selda. Tila mga latigo na humahagupit sa sugatang kaluluwa ni Felisa. Nakaupo si Felisa sa sahig na semento. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na rehas. Ang amoy ng kalawang at ihi ay humahalo sa amoy ng alat na nanunuot pa rin sa kanyang basang damit. Sa labas ng rehas, nakatayo si Amalia na parang isang kagalang-galang na santita. Hawak ang isang mamahaling panyo na nakatakip sa kanyang ilong upang hindi maamoy ang alingasaw ng kahirapan. Parang awa niyo na. Si Liza, kamusta ang anak ko? Ang paos na tinig ni Felisa ay halos isang bulong na lamang. Ang kanyang mga mata ay namumula at pagod na sa pag-iyak. Ngunit ang bawat patak ng luha ay tila mabilis na natutuyo dahil sa lagnat ng kanyang desperasyon. Dahan-dahang lumapit si Amalia. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila bawat tibok ng kaba sa dibdib ni Felisa. Ang bata, kasalukuyan siyang nasa ospital, nakakabit sa mga makina. Pero alam mo kung ano ang problema, Feli? Wala kaming perang pambayad sa ICU. Ang lahat ng yaman ng pamilya, ilustre, ay naubos dahil sa mga maling desisyon ni Jovi at dahil na rin sa pagnanakaw mo. Hindi ako nagnakaw. Alam niyo ang totoo, Ma. Kayo ang nagpapirma sa akin sa mga papel na yon. Gustong sumigaw ni Felisa, ngunit ang kanyang boses ay tila naputol sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa rehas, ang kanyang mga kuko ay binaon niya sa kalawang hanggang sa magdugo ang mga ito. Ngunit hindi niya nararamdaman ang pisikal na sakit. Mas matindi ang hapdi sa loob ng kanyang dibdib. Sino ang maniniwala sa'yo? Ang mapang-uyam na tanong ni Amalia. Isang fumoy na walang pinag-aralan laban sa isang ilustre? Gamitin mo ang utak mo, Felisa. Pero heto ako. Bilang isang Kristiyano, bibigyan kita ng pagkakataon, isang paraan para mabuhay ang anak mo. Inilabas ni Amalia ang isang pirasong papel mula sa kanyang bag. Isang dokumento na may selyo ng korte, isang ballpen, ang dahan-dahang inilapag ng matanda sa maliit na puwang sa ilalim ng rehas. Aminin mo ang lahat ng paratang sayo. Pirmahan mo ang affidavit na ito na nagsasabing ikaw ang nagmanipula sa mga pondo ng pamilya. Kapalit niyon, gagamitin ko ang huling natitirang koneksyon ko para ilipat si Liza sa pinakamagaling na espesyalista sa Manila. Ako ang magbabayad ng lahat ng gastusin, pero may isang kondisyon pa. Huminto ang matanda. Ang kanyang mga mata
ay naniningkit sa ilalim ng malamlam na ilaw ng selda. Isusuko mo ang lahat ng karapatan mo bilang ina. Hinding-hindi mo nalalapitan o kakausapin si Liza kahit kailan. Papalapasin nating namatay ka na sa loob ng kulungan para hindi siya lumaking may kahihiyan sa kanyang pangalan. Tila tumigil ang paghinga ni Feliza. Ang hangin sa loob ng selda ay biglang naging kasing bigat ng tingga. Gusto niyong itakwil ko ang sarili kong anak. Nahayaan siyang lumaki na iniisip na wala na siyang ina. Ito ay para sa kanya, Feli. Utang na loob. Huwag kang maging makasarili. Ang bulyaw ni Amalia, ang kanyang tinig ay puno ng pekeng pagmamalasakit. Gusto mo bang mamatay ang bata? Dahil sa pride mo? Isipin mo ang oxygen na kailangan niya sa bawat segundo. Isipin mo ang mga gamot na hindi mo kayang bilhin. Kung mahal mo siya, pakakawalan mo siya. Hahayaan mo siyang maging isang ilustre, hindi isang anak ng kriminal. Dahan-dahang kinuha ni Feliza ang ballpen. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng husto. Tila ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay sumisigaw ng pagtutol. Ang bawat letra ng kanyang pangalan na isinusulat niya sa papel ay tila bawat hiwa ng kutsilyo sa kanyang sariling puso. Bawat patak ng tinta ay tila dugong bumubuhos mula sa kanyang kaluluwa. Nang matapos ang huling kurit ng kanyang pirma, binitawan ni Feliza ang ballpen. Naglikha ito ng isang mahina at malungkot na tunog nang tumama sa semento bago ito gumulong palayo. Isang matamis at mapagtagumpayang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amalia. Mabilis niyang kinuha ang papel, tila isang mahahalagang kayamanan na kinuha mula sa isang biktima. Matalino ka rin pala kahit paano, Feli. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong lalaking maganda at mayaman ang apo ko. Malayo sa amoy ng putik at asinan. Tumalikod na ang matanda. Ang kanyang mga hakbang ay magaan at mabilis. Tila wala siyang daladalang kasalanan. Naiwang mag-isa si Feliza sa dilim. Ang katahimikan sa loob ng selda ay tila isang dambuhalang halimaw na dahan-dahang lumalamon sa kanya. Napahiga siya sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa sarili niyang katawan. Sinusubukang maramdaman ang init na wala na roon. Sa kanyang isip, naririnig niya ang tawa ni Liza, ang maliliit na kamay nito na humahawak sa kanyang pisngi tuwing umaga. At ang pinakamasakit na bahagi, alam ni Feliza na simula sa gabing ito, ang mga alaalang yun na lamang ang tanging ititira sa kanya ng tadhana. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkasira, isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang biglang tumigas. Hindi ito ang tigas ng galit, kundi ang tigas ng isang kristal ng asin na handang matunaw para sa iba. Ngunit kaya ring maging kasing talim ng basag na salamin kapag nayapakan. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kabilang selda at isang matandang boses ang narinig mula sa kadiliman. Huwag mong hayaang kainin ka ng dilim, iha. Ang asin na basa ay natutunaw, pero ang asin dinarang sa apoy ay lalong tumitibay. Sino ang estrangherong ito sa kabilang rehas? At bakit ang kanyang mga salita ay tila isang pangako ng bagyo sa gitna ng katahimikan? Ang pinakamasakit ng kamatayan ay ang mamatay habang tumitibok pa ang iyong puso. Iyan ang tanging nasa isip ni Feliza habang nakatingin siya sa labas ng bintana ng sasakyang nagdadala sa kanya patungo sa Correctional Institution for Women. Ang bawat patak ng ulan na dumadaloy sa salamin ay tila mga luhang hindi na kayang ilabas ng kanyang mga mata. Ang suot niyang kulay kahel na damit ay tila isang apoy na tumutupok sa kanyang huling dangal bilang isang tao. Pagbaba niya ng sasakyan, sinalubong siya ng nagtataasang pader na may mga alambreng tila mga tinik na handang sumugat sa sinumang mga has na mangarap ng kalayaan. Ang tunog ng dambuhalang pintuang bakal na dahan-dahang bumubukas ay tila isang hatol na wala nang bawian. Sa bawat hakbang niya papasok, pakiramdam ni Feliza ay iniiwan niya ang kanyang kaluluwa sa labas ng gusaling iyon. Dinala siya sa isang malawak na silid
kung saan ang amoy ng matapang na disinfectant ay sumusuntok sa kanyang ilong. Ngunit hindi nito kayang takpan ang amoy ng kawalang pag-asa na nananalaytay sa hangin. Pagkatapos ng lahat ng proseso, ibinigay sa kanya ang isang manipis na banig at isang lumang kumot na amoy amag. Hoy Bagito, huwag kang tumanga dyan. Dito sa loob, bawal ang lampa. Sigaw ng isang gwardiya na ang boses ay tila gasgas na plaka. Ngunit hindi ito narinig ni Felisa. Ang tanging naririnig niya ay ang mahina at gumaralgal na boses ni Liza na tumatawag sa kanya. Nanay, nanay. Nang sumapit ang gabi, ang katahimikan sa loob ng dormitoryo ay tila isang mabigat na kumot na nakadagan sa dibdib ni Felisa. Ang bawat hikbi ng kanyang mga kasamahan sa selda ay tila isang awit ng lumbay na sumasabay sa pintig ng kanyang puso. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan, naaalala ang panahong naroon pa si Liza, ang panahong puno pa siya ng pag-asa. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay dumating kinabukasan. Isang lumang dyaryo ang nakita niya sa mess hall, naiwan ng isa sa mga gwardiya. Doon, sa isang maliit na sulok ng pahina, nakita niya ang larawan ni Jovi at Amalia na nasa isang charity event. Ang headline ay tila isang lason na mabilis na kumalat sa kanyang katawan. Dating fumoy na si Felisa Santos, kumpirmadong namatay sa sakit sa loob ng kulungan. Pamilya ilustre, nagdadalamhati. Nabitawan ni Felisa ang hawak niyang platong plastik. Ang tunog nito sa sahig ay tila ang pagkabasag ng kanyang huling hibla ng katinuan. Patay? Pinatay na nila ako sa mundo? Ang bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi lamang siya kinuhaan ng kalayaan, kinuhaan din siya ng pagkatao. Sa paningin ng kanyang anak, siya ay isa na lamang alaala ng isang patay na ina. Sa gitna ng kanyang pagngangalit, naramdaman niya ang isang mainit na palad na pumatong sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya ang isang babaeng may mga matang puno ng karunungan at pait. Ang babaeng narinig niya sa kabilang rehas noong unang gabi. Si Doña Teresa. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit, iha. Ang mahinahong sabi ni Teresa. Ang lason na ibinigay nila sa'yo, gawin mong gamot. Gusto nilang isipin ng mundo na patay ka na? Mainam. Dahil ang taong wala ng pangalan ay ang taong pinakadelikado. Wala ka nang mawawala. Kaya lahat ay maaari mong bawiin. Pero ang anak ko, dinala nila siya sa malayo. Hindi ko na siya mahahanap. Ang yak ni Felisa, ang kanyang muka ay baon sa kanyang mga palad. Mahahanap mo siya, Felisa? Pero hindi sa pamamagitan ng pag-iyak sa sulok na ito. Ang mariing sagot ni Teresa, habang tinitingnan ng diretso ang mga mata ni Felisa. Dito sa loob, ituturo ko sa iyo kung paano maging matalas. Ituturo ko sa iyo na ang batas ay hindi lamang para sa mga mayaman, kundi para sa mga marunong gumamit nito. Mula sa araw na ito, hindi ka na si Feli na fumoy. Ikaw ang magiging bagyo na gigiba sa kaharian ng mga ilustre. Sa sandaling iyon, ang luha sa mga mata ni Felisa ay tila natuyo at napalitan ng isang malamig at matalim na ningas. Sa ilalim ng malupit na ilaw ng bilangguan, isang bagong Felisa ang dahan-dahang isinisilang, isang babaeng hinubog ng alat, pinatibay ng sakit, at pinatigas ng pagkanulo. Ngunit ano ang tunay na motibo ni Doña Teresa sa pagtulong sa kanya? At ano ang lihim na itinatago ng matandang babae na may kinalaman din sa pamilya ilustre? Huwag mong hayaang matapon ang iyong dignidad kasabay ng iyong rasyon, Felisa. Ang pagkaing ito ay galing sa pawis ng iyong pagtitiis. Huwag mong hayaang tapakan lang ng iba. Ang tinig ni Doña Teresa ay mahinahon ngunit may bigat ng isang anchor na humihila sa kaluluwa ni Felisa pabalik sa katotohanan. Sa loob ng maingay at mainit na mess hall ng bilangguan, tila tumigil ang lahat ng galaw. Ang kalansing ng mga bakal na kutsara laban sa mga aluminyong plato ay naglikha ng isang masakit sa taingang himig.
Ngunit mas matindi ang ingay ng pangungutya ng mga bilanggo sa paligid. Nakahandusay sa sahig ang rasyon ni Felisa, isang tumpok ng tuyong kanin at sabaw na tila tubig kanal na lamang. Sa harap niya ay nakatayo si Belen, isang babaeng may malalaking braso at mukhang pinatigas na ng maraming taon sa loob ng selda. Sinadya nitong itulak ang tray ni Felisa upang pagtawanan ang kanyang pagiging bagito. Ano, pumoy? Akala mo ba ay nasa asinan ka pa rin? Dito, ang mga mahihina ay ginagawang pampakintab ng sahig. Ang mapang-uyam na hamon ni Belen habang dahan-dahang tinatapakan ang natapon na kanin. Nanginginig ang mga kamay ni Felisa. Gusto niyang lumaban. Gusto niyang sumigaw. Ngunit ang kanyang katawan ay tila pagod na sa lahat ng pasakit na tinamo niya sa labas. Nakatungo lamang siya. Hinahayaan ang bawat tawa ng mga tao sa paligid na humiwa sa kanyang natitirang tiwala sa sarili. Ngunit bago pa man muling makapagsalita si Belen, ang malamig na presensya ni Doña Teresa ay bumalot sa kanilang kinalalagyan. Hindi tumayo ang matanda, nanatili itong nakaupo sa dulo ng mahabang lamesa, ngunit ang kanyang mga mata ay sapat na upang patahimikin ang buong silid. Belen, ang hayop lamang ang kumakain sa sahig. Kung gusto mong maging hayop, ituloy mo ang iyong ginagawa. Pero kung gusto mong respetuhin bilang tao, umalis ka sa harap ng babaeng iyan. Ang utos ni Teresa. Ang bawat salita niya ay tila bawat dahan-dahang pagpiga sa leeg ng sinumang sumuway. Walang nagawa si Belen kundi ang bumulyaw ng isang mura bago tumalikod, dala ang kanyang mga alipores. Naiwang mag-isa si Felisa sa tabi ng kanyang natapong pagkain. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa sementong sahig, humahalo sa dumi at pait. Dahan-dahang lumapit si Teresa at naupo sa tabi niya. Kinuha ng matanda ang isang malinis na piraso ng tinapay mula sa kanyang sariling bulsa at inabot ito kay Felisa. Ang asin ay hindi lamang pampalasa, Feli. Ito rin ay ginagamit upang linisin ang mga sugat. Mahapdi, oo, nakakapasok hanggang sa kaibuturan ng laman. Pero pagkatapos ng hapdi, darating ang paghilom. Kinuha ni Felisa ang tinapay. Ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa magaspang na balat nito. Bakit niyo po ako tinutulungan? Wala po akong pambayad sa inyo. Wala na akong kahit ano. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Inilabas niya ang isang lumang libro mula sa kanyang ilalim ng damit. Isang libro tungkol sa Civil Code ng Pilipinas. Hindi pera ang kailangan ko sa iyo, Felisa. Kailangan ko ng isang disipulo. Isang taong nakatikim ng sukdulang kawalang katarungan upang maunawaan ang tunay na halaga ng batas. Alam mo ba kung bakit ako narito? Dahil din sa mga taong kumuha sa lahat ng mayroon ka. Napatitig si Felisa sa matanda. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang apoy ng hihiganti sa mga mata ni Teresa. Isang apoy na mas matanda at mas malalim kaysa sa kanya. Sa loob ng 5 taon, Felisa, gagawin kitang isang matalim na sandata. Ituturo ko sa iyo kung paano basahin ang mga kontrata na sumira sa buhay mo. Ituturo ko sa iyo kung paano gamitin ang bawat salita, bawat tuldok, at bawat kuwit upang bawiin ang lupaing kinuha nila. Pero bago yon, kailangan mong itigil ang pag-iyak. Ang luha ay gawa sa tubig at asin, at ang asin na nasa iyong mga mata ay nasasayang lamang. Gamitin mo ang asin iyan upang patigasin ang iyong loob. Nang hapong iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanilang selda, nagsimula ang unang aralin ni Felisa. Hindi ito tungkol sa paggawa ng asin, kundi tungkol sa kapangyarihan ng kaalaman. Habang binubuksan ni Teresa ang unang pahina ng libro, isang maliit na litrato ang hindi sinasadyang nalaglag mula sa mga pahina nito. Dali-daling dinampot ni Felisa ang litrato. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang mukha ng mga tao sa larawan. Isang batang Doña Teresa na nakatayo sa tabi ng isang lalaking pamilyar ang mukha. At sa likod nila, ang isang batang Amalia ilustre na may mapanlinlang na ngiti. Magkakilala kayo?
Ang tanong ni Feliza. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa gulat. Tiningnan ni Teresa ang litrato ng may matinding lumbay bago ito muling itinago. Si Amalia Ilustre ay hindi lamang basta kaaway, Feliza. Siya ang dahilan kung bakit ang aking pamilya ay nawasak at kung bakit ang aking pangalan ay nabura sa kasaysayan. Tayong dalawa, tayo ay pinagtagpo ng parehong unos. Sino ba talaga si Doña Teresa sa buhay ng mga Ilustre? At ano ang tunay na plano niya para kay Feliza na tila higit pa sa simpleng pagtuturo ng batas? Hindi sapat ang galit, Feliza. Ang galit na walang direksyon ay parang bagyong sumisira sa sariling tahanan. Kailangan mo ng pasensya. Ang uri ng pasensyang taglay ng dagat bago ito maging asin. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng silid-aklatan ng bilangguan, ang tinig ni Doña Teresa ay tila isang malalim na agos na humuhubog sa nagbabagang damdamin ni Feliza. Lumipas na ang ilang buwan mula nang magsimula ang kanilang mga lihim na aralin. Ang mga kamay ni Feliza, na dati ay puno ng kalyo mula sa pagkayod ng asinan, ay nagsisimula ng masanay sa paghawak ng panulat at pagbalat ng mga pahina ng makakapal na libro. Ang bawat salita ng batas na kanyang nababasa ay tila isang butil ng kristal na dahan-dahang bumubuo sa kanyang bagong pagkatao. Bakit po ninyo sinasabing ang lupain namin sa Bulacan ay hindi lamang basta asinan? Ang tanong ni Feliza, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang lumang mapa ng mineral deposits na inilatag ni Teresa. Isang matagal na katahimikan ang namayani. Ang tanging naririnig sa loob ng silid ay ang mahinang pag-ikot ng lumang bentilador sa kisame na naglilikha ng isang tila humihingal na tunog sa bawat pag-ikot nito. Dahil ang lupang iyan, Feliza, ay kinalalagyan ng asing rosas, ito ang pinakawalis at pinakamahal na uri ng mineral sa buong rehiyon. Ang paliwanag ni Teresa habang ang kanyang daliri ay tumuro sa bahaging malapit sa dalampasigan ng Bulacan. Iyan ang lihim na nalaman ni Amalia Ilustre noong bata pa kami. Iyan ang dahilan kung bakit niya pinag-interesan ang pamilya mo. Hindi kanya kinuha bilang manugang dahil sa awa, kundi dahil sa kasakiman. Ang asing rosas ay hindi basta pampalasa. Ito ay ginagamit sa mga mamahaling kosmetiko at gamot sa ibang bansa. Isang gintong nakabaon sa putikan. Naramdaman ni Feliza ang isang malamig na kilabot na gumagapang sa kanyang likuran. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang mga gabing nakikita niya ang kanyang ama na nakatitig sa asinan kapag kabilugan ng buwan. Naalala niya ang sinabi nito, "Feli, ang dagat ay may ibinibigay na biyaya na kulay rosas ang kislap. Huwag mo itong ipamimigay kahit kanino." Akala niya noon ay kwentong bata lamang iyon. Ngunit ngayon, ang katotohanan ay tila isang sampal na gumising sa kanyang natutulog na diwa. Kaya pala ganoon na lamang ang pagmamadali nilang makuha ang aking pirma. Ang bulong ni Feliza, ang kanyang mga kuko ay dahan-dahang bumaon sa gilid ng mesa. Ang sakit ng pagkanulo ay tila muling nag-alab, mas matindi kaysa noong gabi ng kanyang pagkakulong. Gagamitin nila ang lupa mo para magtayo ng isang resort development. Pero ang totoo, gagamitin nila itong cover-up para sa illegal mining ng mineral na yan. Patuloy ni Teresa. At si Jovi, ang asawa mo, siya ang itinalaga nilang dummy director. Kapag pumutok ang iskandalong ito sa hinaharap, siya ang makukulong, habang si Amalia at ang kumpanya ni Chona ang tatakas, bit-bit ang bilyon-bilyong kita. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Ang mariing sumpa ni Feliza. Sa unang pagkakataon, ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig sa takot. Ito ay may talim na ng isang taong handang pumatay o mamatay para sa katarungan. Dahan-dahang kinuha ni Feliza ang isang maliit na piraso ng papel. Sinimulan niyang itiklop ito hanggang sa maging isang maliit na bangka, isang bagay na madalas niyang gawin para kay Liza noon.
Inilapag niya ito sa ibabaw ng mapa, sa mismong lokasyon ng kanilang asinan. Ang bangkang ito ang magdadala sa kanila sa kailaliman ng dagat na kanilang pinagnakawan. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang biglaang balita ang dumating mula sa isang gwardya na pumasok sa silid-aklatan. "Santos, may bisita ka." Isang abogado na nagngangalang Attorney Victor, may dala siyang balita tungkol sa anak mo. Nabitawan ni Felisa ang papel na bangka. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng masamang balita. Sino si Attorney Victor at bakit may nagpadala ng abogado sa isang babaeng patay na sa paningin ng mundo? Habang naglalakad si Felisa patungo sa visiting room, ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa sementadong pasilyo ay tila nagpapahiwatig na ang bagyong kanyang pinaghahandaan ay dumating na ng mas maaga kaysa sa kanyang inaasahan. Pagpasok niya sa silid, hindi isang matandang abogado ang nakita niya, kundi ang isang lalaking may pamilyar na mga mata, si Isko, ang matapat na tauhan ng kanyang ama sa asinan, na ngayon ay nakasuot ng disente, ngunit kupas na barong. Ang kanyang unang salita ay nagpaguho sa mundo ni Felisa. "Feli, ibinebenta na nila si Liza sa isang pamilya sa ibang bansa. Walang mas masakit kaysa sa malaman na ang iyong sariling laman at dugo ay ituturing na isang kalakal na may presyo, habang ikaw ay nakakulong sa likod ng mga rehas na walang boses at walang laya." Ang mga salitang iyon ay tila laso na dahan-dahang gumagapang sa sistema ni Felisa habang nakatitig siya sa nangangatal na mga kamay ni Isko sa kabila ng makapal na salamin ng visiting room. Ang amoy ng luma at maamag na silid ay tila lalong bumigat, sumasakal sa kanyang hininga. Sa labas, ang sikat ng araw ay napakatindi, ngunit sa loob ng puso ni Felisa, tila may isang malalim at madilim na hukay na biglang bumukas. Anong ibig mong sabihin, Isko? Paanong ibebenta? Anak ko si Liza. Hindi siya gamit na basta-basta na lamang ipamimigay. Ang boses ni Felisa ay gumaralgal, isang pagsusumamo na nahaluan ng matinding galit. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakadiin sa salamin. Tila gustong basagin ang harang na naghihiwalay sa kanya sa katotohanan. Yumuko si Isko. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang nayayanig sa bawat pigil na hikbi. "Narinig ko po sila, Feli, isang gabi sa mansyon habang nag-aayos ako ng mga gamit sa bodega. Sabi ni Doña Amalia, kailangan na nilang ilayo ang bata bago pa lumaki at maghanap sa'yo. Isang mayamang pamilya sa Amerika ang kukuha sa kanya kapalit ng malaking halaga. Sinasabi nila sa bata na ang nanay niya ay isang masamang tao na iniwan siya." Naramdaman ni Felisa ang paglamig ng kanyang mga paa at kamay. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na dumudurog sa kanyang dibdib. Sa kanyang isip, nakikita niya ang mukha ni Liza, ang mga matang puno ng inosenteng pagtitiwala, ang maliliit na bisig na yumayakap sa kanyang leeg kapag natatakot ito sa kulog. At ngayon, ang pamilyang pinagkatiwalaan niya ay balak siyang burahin ng tuluyan sa buhay ng anak. Kailan? Kailan nila dadalhin ang anak ko? Ang tanong ni Felisa, ang kanyang mga mata ay nanlilisik na sa desperasyon. "Sa susunod na buwan na po ang lipad nila, Feli. Wala na akong magawa. Pinatalsik na rin nila ako sa asinan dahil masyado raw akong maraming itinatanong." Ang sagot ni Isko habang pinupunasan ang kanyang mga luha gamit ang kupas na panyo. Sa gitna ng kanyang pagguho, naramdaman ni Felisa ang isang matigas na kamay na pumatong sa kanyang balikat. Si Doña Teresa. Hindi niya namalayang sumunod pala ang matanda sa kanya sa visiting room. Ang presensya ni Teresa ay tila isang pader na nagbibigay ng proteksyon sa gitna ng bagyo. "Isko, makinig ka sa akin." Ang mariing utos ni Teresa. Ang kanyang boses ay walang bahid ng takot. "Pumunta ka sa address na isusulat ko sa likod ng papel na ito. Hanapin mo si Attorney Delgado.
Sabihin mo sa kanya na ang Valderrama Foundation ang nagpapadala sa'yo. Gamitin mo ang lahat ng matitira mong pera para bantayan ang bawat galaw ni Amalia. Huwag mong hahayaang makatapak sa airport ang bata. Nang makaalis si Isko, naiwan si Felisa na nakatulala. Ang kanyang noo ay nakasandal sa malamig na salamin. Ang bawat patak ng kanyang luha na dumadaloy sa salamin ay tila nagiiwan ng mantsa ng asin. Doña Teresa, tulungan niyo po ako. Hindi ko kayang mawala si Liza. Siya na lang ang tanging dahilan kung bakit ako humihinga. Humarap si Teresa sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang mapanganib na ningas. Kung ganoon, gamitin mo ang bawat hiningang yan para maging halimaw, Felisa. Simula ngayon, wala nang tulog, wala nang pahinga. Sa loob ng 5 taon, sisiguraduhin nating ang asawang nagtaksil sa'yo at ang biyenang nagbenta sa anak mo ay luluhod sa paanan mo. Doon nagsimula ang tunay na transformasyon ni Felisa. Lumipas ang mga araw na naging buwan at ang mga buwan na naging taon. Sa loob ng CIU si Felisa ay hindi na ang mahinang babae na umiyak sa sulok. Siya ay naging isang tiger. Matalas ang isip, mabilis ang galaw, at may disiplinang hindi matitinag. Sa ilalim ng gabay ni Teresa, natutunan ni Felisa ang bawat kanto ng batas tungkol sa pamilya at ari-arian. Sa gabi, habang ang ibang mga bilanggo ay natutulog, si Felisa ay nag-e-ensayo ng tamang pananalita, tamang tindig, at tamang paraan ng pagtago ng emosyon. Ang kanyang balat na dati ay sunog sa araw ng asinan ay nagsimulang kuminis, ngunit ang kanyang puso ay naging kasing tigas ng batong asin. 5 taon. 5 taon ng pagtitiis. 5 taon ng pagpapatubo ng kuko at ngipin sa dilim. Nang bumukas ang dambuhalang pintuan ng bilangguan para sa kanyang huling paglaya, sinalubong siya ng isang itim at mamahaling sasakyan. Bumaba ang bintana nito at lumabas ang mukha ni Attorney Delgado, ang pinagkakatiwalaang tao ni Teresa. Handa ka na ba, Miss Santos? O mas gusto mong tawagin kitang Consultant Valderrama? Ang tanong ng abogado nang may paghanga. Tumingin si Felisa sa malayo, sa direksyon ng Bulacan, kung saan ang amoy ng dagat ay tila tumatawag sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagod, kundi isang matalim na liwanag na handang tumupok sa lahat ng haharang. Tawagin mo ako sa pangalang matagal na nilang kinalimutan, ang sagot ni Felisa habang dahan-dahang sumasakay sa sasakyan. Ang pangalang magiging bangungot nila sa bawat gabi. Cliffhanger. Habang umaandar ang sasakyan, binuksan ni Felisa ang isang folder na naglalaman ng mga bagong litrato ni Liza. Ngunit sa huling pahina, nakita niya ang isang imbitasyon sa isang marangyang party. The Union of Jovito Ilustre and Chona di Maculangan, a celebration of love and new beginnings. Ang petsa, ngayong gabi. Ang saya nilang dalawa, habang ang bawat segundo ng buhay ko sa loob ng 5 taon ay parang asidong dahan-dahang tumutunaw sa aking pagkatao. Ang bulong na yon ni Felisa ay halos hindi marinig sa loob ng marangyang sasakyan, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang sumpang hindi mababali. Nakatingin siya sa imbitasyong may gintong ukit. Ang mga pangalan nina Jovito Ilustre at Chona di Maculangan ay tila mga uod na gumagapang sa puting papel. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng lungsod ng Makati ay mabilis na naglalaro sa kanyang muka. Isang mukhang hindi na makikilala ng kahit na sino mula sa kanyang nakaraan. Sigurado ka na ba rito, Felisa? Maaari nating simulan ng plano sa mas tahimik na paraan. Ang tanong ni Attorney Delgado habang maingat na minamaniobra ang sasakyan sa gitna ng daloy ng trapiko. Ang tunog ng makina ay isang mahinang huni lamang, malayo sa ingay ng mga rehas na nakasanayan ni Felisa sa loob ng kalahating dekada. Hindi ako lumabas ng kulungan para manood lang sa gilid, Attorney. Gusto kong makita nila ang multong sila mismo ang lumikha. Ang malamig na sagot ni Felisa.
Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang suot na itim na bestida na gawa sa mamahaling sutla. Ang tela ay madulas at malamig sa kanyang balat, isang malaking kontras sa magaspang at kupas na kahel na uniforme na itinatapon na niya sa limot. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang sikat na 5 bituing hotel. Ang bawat hakbang ng mga tao, ang tawanan ng mga panauhing nakasuot ng kagalang-galang na kasuotan, at ang amoy ng mamahaling pabango na humahalimuyak sa hangin ay tila isang banyagang mundo para sa kanya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng karangyaan, ang amoy ng alat at putik ng Bulacan ay nananatiling nakatatak sa kanyang alaala. Nagsisilbing paalala ng bawat patak ng dusa. Pumasok si Felisa sa lobby. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang awtoridad na itinuro sa kanya ni Doña Teresa. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na marmol na sahig ay tila isang ritmo ng dahan-dahang paglapit ng isang bagyo. Walang nakakilala sa kanya. Sa paningin ng lahat, siya ay isang makapangyarihang negosyante, isang babaeng may dalang misteryo at yaman. Tumigil siya sa harap ng malalaking pintuan ng Grand Ballroom. Mula sa loob, naririnig ang masayang tugtog ng mga biolin, isang himig na dapat sana ay puno ng pag-ibig, ngunit para kay Felisa ay tunog ng isang maruming kasinungalingan. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang liwanag ng mga dambuhalang chandelier ay pansamantalang nagpasilaw sa kanya. Sa gitna ng entablado, nakita niya sila. Si Jovi na mukhang matagumpay sa kanyang puting tuksido at si Chona na nagluningning sa kanyang bestidang pangkasal na puno ng mga kristal. Magkahawak ang kanilang mga kamay, tila mga biktima ng isang perpektong tadhana na ninakaw lamang nila mula sa iba. Consultant Valderrama, narito na po ang upuan ninyo. Ang bati ng isang organizer ng kasal na nag-aakalang isa siya sa mga pinakaimportanteng investor na dapat bigyang pugay. Naupo si Felisa sa madilim na bahagi ng silid, malapit sa buffet table kung saan nakahanay ang mga mamahaling putahe. Kinuha niya ang isang baso ng champagne at tinaas ito ng bahagya sa direksyon ng entablado. Bagaman walang nakakakita sa kanya. Ang pait ng alak ay tila sumasalamin sa pait ng kanyang nararamdaman. Cheers, Jovi! Cheers, Amalia! Bulong niya sa hangin. Sana ay lasapin ninyo ang bawat segundo ng ligayang ito, dahil ito na ang huling gabi na makakatulog kayo ng mahimbing. Sa gitna ng katuwaan, biglang tumayo si Doña Amalia upang magbigay ng isang speech. Ang kanyang tinig, na dati ay ginamit upang hiyain si Felisa sa harap ng mga pulis, ay puno na ngayon ng pekeng kabutihan. Ang pamilya ilustre ay naniniwala sa pag-ibig na kasing tatag ng lupa at kasing dalisay ng kristal. Hindi na natapos ni Amalia ang kanyang sasabihin. Sa isang mabilis na pagkakataon, ang mga mata ng matanda ay dumako sa direksyon ni Felisa. Kahit na madilim sa bahaging iyon, ang matalim na titig ni Felisa ay tila isang kidlat na tumagos sa konsensya ni Amalia. Ang basong hawak ng matanda ay dahan-dahang nangatal at ang ilang patak ng alak ay natapon sa kanyang mamahaling terno. Nabitawan ni Amalia ang mikropono na lumikha ng isang nakabibinging tunog na gumitla sa lahat ng mga panauhin. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa anino ni Felisa. Hindi maaari. Ang pabulong na gulat ng matanda. Habang ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila nakakita ng isang patay na naglakad muli sa mundong ibabaw. Ang katotohanan ay parang amoy ng dagat. Kahit anong gawin mong pagtatago sa likod ng mamahaling pabango, pilit at pilit itong sisingaw upang ipaalala ang iyong pinagmulan. Ang bawat tibok ng puso ni Doña Amalia ay tila isang tambol na nagbababala ng sakuna habang pilit niyang binabawi ang kanyang hininga. Ang nakabibinging ugong mula sa mikroponong nahulog ay dahan-dahang humupa, ngunit ang katahimikan sa loob ng Grand Ballroom ay mas nakakabingi para sa kanya. Ang lahat ng mga panauhin ay nakatingin sa kanya,
naghihintay ng paliwanag sa kanyang biglang pagkataranta. "Mama, are you okay? You look like you've seen a ghost." Ang nag-aalalang tanong ni Jovi habang mabilis na lumalapit sa kanyang ina. Inakbayan niya ang matanda, ngunit naramdaman ni Jovi ang panginginig ng mga balikat nito. Wala lang ito. Marahil ay napagod lang ako sa paghahanda. Ang pautal-utal na sagot ni Amalia, bagaman ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa sulok kung saan nakaupo ang babaeng itim ang suot. Pero paglingon niya, ang upuang yon ay wala ng laman. Ang tanging naiwan ay ang baso ng champagne na may bahid ng pulang lipstick sa gilid nito. Sa kabilang bahagi ng bulwagan, dahan-dahang naglalakad si Felisa sa gitna ng karamihan. Ang bawat sulyap sa kanya ng mga kalalakihan ay puno ng paghanga, habang ang mga kababaihan ay nagtatanong kung sino ang misteryosong panauhing ito. Ang kanyang bawat galaw ay pinag-isipan, mula sa pag-angat ng kanyang baba hanggang sa dahan-dahang pagkurap ng kanyang mga mata. Sa loob ng 5 taon, tinuruan siya ni Doña Teresa na ang katawan ay isang sandata at ang katahimikan ay isang bitag. Ladies and gentlemen, we would like to acknowledge the presence of a very special guest, ang anunsyo ng MC na muling nagpabalik sa atensyon ng lahat. Representing the Valderrama Group of Companies, the leading expert in minerals and land development, let us welcome Consultant Felisa Valderrama. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang mundo para sa kanilang dalawa. Nakita ni Felisa ang pagtataka sa mga mata ni Jovi. May pamilyar na kislap, isang anino ng pagkilala na pilit nitong iwinawaksi dahil sa imposibleng katotohanan. 5 taon na ang nakalipas mula nang huli niyang makita ang asawa sa gitna ng ulan. At ngayon, ang lalaking iyon ay nakatayo sa harap niya bilang asawa ng ibang babae. Suot ang singsing na dapat sana ay sumasagisag sa kanilang panghabang buhay na sumpaan. Dahan-dahang umakyat si Felisa sa entablado upang kamayan ang mga bagong kasal. Ang bawat hakbang niya sa carpeted na sahig ay tila pagtapak sa mga alaala ng kanilang kahapon. "Congratulations, Mr. and Mrs. Ilustre," ang sabi ni Felisa. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may lamig na tila yelo na dumampi sa balat. Ang kanyang taglish ay perpekto, walang bakas ng puntong bulakan na dati ay kinukutya ni Amalia. "Thank you, Miss Valderrama," ang sagot ni Jovi na tila hindi makapaniwala sa ganda ng babaeng nasa harap niya. "Have we met before? You look so familiar." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Felisa habang tinitingnan niya si Chona, na ngayon ay nakakapit ng mahigpit sa braso ni Jovi, tila natatakot na maagawan. "Marahil ay sa panaginip ninyo, Mr. Ilustre. Sabi nila, ang mga mukhang hindi natin makalimutan ay ang mga mukhang naniningil sa ating mga utang." Napalunok si Jovi, hindi alam kung paano sasagot. Samantala, lumapit si Amalia, pilit na ibinabalik ang kanyang maskara ng pagiging matapang. Isang karangalan ang makasama ang isang Valderrama. "Pero pasensya na, iha, ang mukha mo ay nagpapaalala sa akin ng isang taong matagal na naming ibinaon sa lupa." Tumingin ng diretso si Felisa sa mga mata ni Amalia. Ang kanyang titig ay hindi kumukurap, tila isang salamin na nagpapakita ng lahat ng kasalanan ng matanda. Ang mga bagay na ibinabaon sa lupa, Doña Amalia, ay madalas na nagiging pataba upang ang katotohanan ay lalong lumago at mamunga. At ang asin ay hindi nabubulok. Nananatili itong maalat, gaano man ito katagal itago sa dilim. Ang katahimikan ay muling bumalot sa kanila. Isang tensyong tila isang tali na dahan-dahang hinihigpitan hanggang sa maputol. Ngunit bago pa makapagsalita muli si Amalia, isang maliit na bata ang tumakbo patungo sa kanila mula sa likod ng entablado. "Grandma, I want to go home now," ang sabi ng bata. Nanigas ang buong katawan ni Felisa. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa loob ng kanyang dibdib. Ang batang iyon,
Ang mga mata, ang buhok, ang paraan ng paghinga. Kahit lumipas ang 5 taon, kahit hindi na ito ang sanggol na iniwan niya sa putikan, alam ng kanyang dugo at laman. Iyon si Liza. Ngunit ang batang iyon ay hindi tumingin sa kanya. Yumakap ito sa binti ni Chona at tinawag itong Mommy. Ang paningin ni Feliza ay dahan-dahang nagdilim sa tindi ng sakit. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang clutch bag hanggang sa marinig niya ang mahinang tunog ng pagkakasira ng tahi nito. Sa gitna ng kanyang paghihirap, isang pamilyar na tinig ang bumulong sa kanyang earpiece, ang tinig ni Isko mula sa labas ng hotel. Feli, huwag kang bibigay. Ngayon mo malalaman na hindi lang pangalan mo ang ninakaw nila, kundi pati ang alaala ng anak mo. Ang salitang mommy ay dapat sana ay isang matamis na awit. Pero sa pandinig ni Feliza, ito ay parang isang matalim na balisong na paulit-ulit na itinataksil ang kanyang puso. Sa bawat pagbigkas ng munting anghel sa harap niya, tila may isang dambuhalang pader na dahan-dahang gumuguho sa loob ni Feliza. Ang kislap ng mga mata ni Liza, ang mga matang kinuha mula sa kanyang sariling mukha, ay nakatuon kay Chona ng may buong pagtitiwala. Ang mga kamay na dati ay sa kanya lamang kumakapit ay mahigpit na ngayong nakayakap sa baywang ng babaeng nagnakaw ng kanyang buhay. Naramdaman ni Feliza ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang mga bubog ng basag na salamin. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang hablutin ang kanyang anak at itakbo ito palayo sa maruming hangin ng ballroom na iyon. Ngunit ang tinig ni Isko sa kanyang pandinig ay tila isang angkla na pilit siyang pinananatili sa kinalululunan. Mommy, I'm tired. Can we go now? Ang muling pagsusumamo ni Liza kay Chona. Isang pamilyar na tunog ang narinig ni Feliza mula sa dibdib ng bata. Isang mahinang huni, isang babala ng paparating na atake ng hika. Dahan-dahang lumapit si Feliza, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa loob ng kanyang mamahaling clutch bag. Is she all right? Her breathing sounds a bit heavy, ang sabi ni Feliza sa wikang Ingles. Pilit na pinatitigas ang kanyang emosyon. Oh, it's just the weather, Miss Valderrama. She has asthma, but we have the best doctors for her, right, baby? Ang sagot ni Chona ng may mapang-uyam na tono, habang hinahaplos ang buhok ni Liza sa paraang tila isang pag-aari lamang ito. Iinabot ni Feliza ang manika kay Liza at sa unang pagkakataon, tumingin ang bata ng diretso sa kanyang mga mata. Thank you po, ang mahinang sabi ni Liza. Ang pasasalamat na yon ay tila isang saksak sa puso ni Feliza. Ang sarili niyang anak ay nagpapasalamat sa kanya bilang isang estranghero. Miss Valderrama, you seem too concerned about my granddaughter. Ang pakialam ni Doña Amalia, ang kanyang mga mata ay puno ng paghihinala. Is there something you want to say? Huminga ng malalim si Feliza. Ang kanyang mukha ay muling naging kasing tigas ng marmol. Wala naman, Doña Amalia. Naalala ko lang ang isang proyektong inaalok sa akin sa Bulacan. Isang asinan na may potensyal para sa asing rosas. Naghahanap ako ng mga partners na marunong magpahalaga, sabay po tunay na pinagmulan. Sa banggit ng asing rosas, nakita ni Feliza ang biglang pagliwanag ng mga mata ni Amalia at Jovi. Ang kasakiman ay tila isang apoy na mabilis na nag-alab sa kanilang mga mukha. Alam ni Feliza na ito ang pain na hindi nila kayang tanggihan. Asing rosas? You mean the pink salt deposit? Ang mabilis na tanong ni Jovi na tila nakalimutan na ang misteryo ng mukha ni Feliza dahil sa amoy ng pera. We are developing a resort in that area. Maybe we can discuss a partnership? Maybe? Ang tipid na sagot ni Feliza habang dahan-dahang na tumatalikod. But I only partner with people I can trust. People who know how to keep their promises. Habang naglalakad si Feliza palabas ng ballroom, ang bawat hakbang niya ay tila isang dahan-dahang paglayo sa apoy upang hindi siya tuluyang matupok ng sariling galit. Ngunit sa kanyang paglabas sa pintuan, isang mabilis na anino ang humarang sa kanya sa tahimik na pasilyo ng hotel. Si Jovi, hingal na hingal ito
Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at isang uri ng takot na matagal na niyang itinatago. Feli? Ang pabulong na tawag ni Jovi, ang kanyang tinig ay nanginginig. Ikaw ba talaga iyan? Hindi ka pwedeng narito. Patay ka na. Dahan-dahang humarap si Felisa sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng kamatayan. Ang mga taong pinapatay ninyo sa puso ninyo, Jovi, ay madalas na bumabalik upang sunduin kayo sa impyernong inyong ginawa. Sa sandaling iyon, isang malakas na atake ng hika ang narinig mula sa loob ng ballroom. Ang iyak ni Liza na humihingi ng tulong habang si Felisa ay nakatayo lamang sa harap ng lalaking nagkanulo sa kanya. Huwag kang lumapit. Isang multo ka. Patay na si Felisa. Inilibing na namin siya. Ang boses ni Jovi ay tila isang gasgas na plaka, nanginginig sa takot at puno ng pagkakaila. Nakasandal siya sa malamig na pader ng hotel corridor. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang ay maputla na ngayon, tila isang bangkay. Sa harap niya, nakatayo si Felisa, matingkad, marangal, at buhay na buhay. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay tila isang lason na sumasakal sa hininga ni Jovi. Malayo sa amoy ng putik at alat na nakasanayan nito sa asinan. Sa loob ng ballroom, ang ingay ng kasiyahan ay biglang napalitan ng mga bulungan ng pag-aalala. Ang tunog ng mabilis at gumaralgal na hininga ni Liza ay dumarating sa pandinig ni Felisa. Tila bawat huni ng dibdib ng bata ay isang kutsilyong humahati sa kanyang kaluluwa. Iyon ang tunog na nagpabalik sa kanya sa gabing iniwan siya sa gitna ng ulan, ang tunog ng isang anak na humihingi ng hangin habang ang ama nito ay tumatalikod upang magpakasaya. Multo? Siguro nga, Jovi. Ang malamig na sagot ni Felisa. Ang kanyang boses ay walang bakas ng galit, kundi isang uri ng awtoridad na mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Dahil ang mga multong katulad ko ay nilikha ng mga taong katulad mo. Ang taong binitay ninyo sa limot ay narito na upang bawiin ang lahat ng ninakaw ninyo. Isang biglang kalabog ng pinto ang narinig. Lumabas si Chona. Bitbit si Liza na ngayon ay namumula na ang muka at pilit na kumakapit sa kanyang leeg. Kasunod nito si Doña Amalia na mas mukhang nag-aalala sa magugulong reaksyon ng mga bisita kaysa sa kalagayan ng apo. Jovi! Tumawag ka ng ambulance! The child can't breathe! Ang sigaw ni Chona. Halata ang pagkapraning sa kanyang boses. Sa kanyang pagkataranta, hindi niya mapigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Dahilan upang mas lalong mahirapan ang bata sa pagkarga nito. Naramdaman ni Felisa ang pagkawala ng kanyang kontrol. Ang bawat hibla ng kanyang pagiging ina ay sumisigaw na agawin si Liza. Nagawin ang lahat upang mabigyan ito ng ginhawa. Ngunit kailangan niyang manatiling si Consultant Valderrama. Dahan-dahan siyang humakbang patungo sa kanila. Ang kanyang mga takong ay naglilikha ng isang matatag at nakakahumaling na tunog sa carpet. Ibigay niyo siya sa akin, ang utos ni Felisa. Hindi ito isang pakiusap. Ito ay isang men-len command. Who do you think you are? Get away from my daughter! Ang asik ni Chona. Pilit na inilalayo si Liza. I am the person who is going to save her life while you stand there looking useless. Ang sagot ni Felisa sa wikang Ingles. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa talim. Sa isang mabilis na galaw, kinuha niya ang bata mula sa mga braso ni Chona. Kahit na nagpupumiglas ang bata, ang yakap ni Felisa ay puno ng katatagan at isang pamilyar na init na tila dahan-dahang nagpapakalma sa munting puso ni Liza. Inilapag ni Felisa si Liza sa isang malapit na sopa. Maingat niyang niluwagan ang suot na ribon ng bata. Inilabas niya ang isang maliit na inhaler mula sa kanyang bag. Isang bagay na palagi niyang dala. Isang ugali na hindi kailanman nawala sa loob ng 5 taon. Sa bawat buga ng gamot, ang kanyang puso ay tila nakikisabay sa pag-angat at pagbaba ng dibdib ng bata. Hinga baby, dahan-dahan lang. Ang bulong ni Felisa sa wikang Tagalog.
Ang kanyang boses ay lumambot sa isang paraan na tanging isang ina lamang ang makakagawa. Sa isang sandali, nagtama ang kanilang mga mata. Ang kalituhan sa mga mata ni Liza ay napalitan ng isang kakaibang katiwasayan. Tila kinikilala ng kanyang kaluluwa ang haplos na matagal na niyang kinalimutan. Nakatayo lamang sina Amalia at Jovi sa gilid, tila mga estatwang hindi makakilos. Ang katahimikan sa pasilyo ay tila isang mabigat na ulap na nakadagan sa kanila. Nakita ni Amalia ang bawat galaw ni Felisa, ang paraan ng paghaplos sa likod, ang paraan ng pagbulong. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa hinala. Ang babaeng ito, ang Consultant Valderrama na ito, ay masyadong bihasa sa sakit ni Liza. Nang dahan-dahang bumalik ang normal na kulay sa mukha ng bata, tumayo si Felisa. Inayos niya ang kanyang sariling damit nang walang kahit anong emosyon sa mukha. Humarap siya kina Amalia at Jovi na tila wala siyang ginawang kahit anong espesyal. I suggest you take her to the hospital immediately. And next time, make sure your mommy knows how to handle an emergency instead of just screaming. Ang sabi ni Felisa habang nakatingin ng diretso kay Chona. Sino ka ba talaga? Ang pabulong na tanong ni Amalia, ang kanyang tinig ay puno ng puot at takot. Bakit mo ito ginagawa sa amin? Isang misteryosong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Felisa. Kinuha niya ang kanyang bag at nagsimulang maglakad palayo, ngunit huminto siya sa tapat ni Jovi. Dahan-dahan siyang yumuko at bumulong sa tenga nito, sapat na upang marinig ng lalaki ang bawat kataga. Ang asin na kinuha ninyo sa akin nung gabing iyon, Jovi. Ibabalik ko sa inyo, butil-butil, hanggang sa ang bawat sugat ninyo ay dumanas ng hapdi na walang katapusan. See you in Bulacan. Cliffhanger. Habang naglalakad si Felisa palayo, narinig niya ang boses ni Liza na tumatawag mula sa likuran. Hindi mommy ang tinawag nito, kundi isang pabulong na salitang nagpahinto sa mundo ni Felisa. Nanay? Lumingon si Felisa at nakita ang bata na nakatingin sa kanya, habang si Amalia ay mabilis na tinatakpan ng bibig ni Liza nang may kasamang marahas na titig. Huwag mong tawaging nanay ang babaeng yon, Liza. Isang masamang panaginip lang siya na dapat mo nang kalimutan. Ang tinig ni Doña Amalia ay parang isang malamig na haplos ng kamatayan sa pandinig ni Felisa habang mabilis siyang naglalakad papalayo sa ballroom. Ang bawat salita ng matanda ay tila mga lason na pilit ibinabaon sa isipan ng kanyang anak. Binubura ang tanging ugnayang natitira sa kanila. Sa loob ng elevator, nang magsarado ang mga pintuang bakal, doon lamang hinayaan ni Felisa na manginig ang kanyang buong katawan. Ang kanyang mga binti ay tila naging malambot na kandila. Dahan-dahang nawawalan ng lakas hanggang sa mapaupo siya sa makintab na sahig. Liza, anak ko. Ang pabulong na iyak ni Felisa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib. Sinusubukang pigilan ang pagsabog ng pusong tila dinudurog ng libu-libong tonelada ng asinan. Ang amoy ng buhok ni Liza na kumapit sa kanyang damit ay tila isang matamis na torture, isang paalala na ang kanyang anak ay malapit lang, ngunit kontrolado ng mga halimaw. Sa loob ng sasakyan, naghihintay si Attorney Delgado. Pagkakita sa kalagayan ni Felisa, hindi ito nagsalita. Hinayaan niya ang katahimikan na maging kanlungan ng babaeng matapang na humarap sa kanyang mga kaaway, ngunit ngayon ay tila isang basag na kristal. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ugong ng aircon at ang mabigat na paghinga ni Felisa. Attorney, kailangan na nating simulan ang susunod na hakbang, ang sabi ni Felisa matapos ang ilang minuto. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging matalas ngunit may halong pait. Gusto kong malaman ni Chona na ang asawa niya ay may itinatagong sikreto. Gusto kong ang tiwalang ipinagmamalaki nila ay maging kasing rupok ng tuyong putik. Kinabukasan, sa mansyon ng mga ilustre, ang hangin ay tila punong-puno ng kuryente. Si Chona ay pabalik-balik sa loob ng kanilang kwarto. Ang kanyang mga mata
ay naniningkit sa selos at kaba. Hindi mawala sa kanyang isip ang paraan ng pagtingin ni Jovi sa consultant Valderrama na yon. At ang pinakamasakit, ang paraan ng pagkapit ni Liza sa babaeng iyon na tila may isang lihim na koneksyon na hindi kayang tapatan ng kahit anong laruang binili ni Chona. Ano ito, Jovi? Ang asik ni Chona, ang kanyang boses, ay tila isang matalas na gunting na gumugupit sa katahimikan. Ipinakita niya ang screen ng cellphone sa asawa. Sino ang babaeng ito? At bakit sinasabi rito na hanggang ngayon ay iniisip mo pa rin ang unang asawa mo? Namutla si Jovi. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na kinukuha ang cellphone. Chona, it's nothing. Someone is just trying to ruin us. Patay na si Feli, alam mo yan. I love you, okay? Love? Then why were you looking at that Valderrama woman like you've seen a ghost? At bakit tinawag siyang nanay ni Liza? Ang galit ni Chona ay tila isang apoy na dahan-dahang tumutupok sa kanilang bagong kasal na buhay. I am the mother of this house now. Hindi ko papayagang may umagaw sa posisyon ko, sa kabilang dako. Sa isang tahimik na silid sa Valderrama Estate, nakatayo si Felisa sa harap ng bintana. Hawak niya ang isang maliit na saplot na ginamit ni Liza noong sanggol pa ito. Isang lumang panyo na may borda ng pangalan ng bata. Dahan-dahan niyang inilapit ang panyo sa kanyang ilong, hinahanap ang huling bakas ng amoy ng kanyang anak. Ang lamat ay nagsisimula na, Doña Teresa, ang sabi ni Felisa sa matandang babaeng nakaupo sa likuran niya. Mabuti, Felisa. Ang pag-aaway ng dalawang asawa ay parang dalawang bato na nagkikiskisan hanggang sa maging abo. Ang sagot ni Teresa, ang kanyang tinig ay puno ng madilim na tagumpay. Pero tandaan mo, si Amalia ang tunay na kalaban. Siya ang glue na nagdidikit sa pamilyang iyan. Kapag nawala ang tiwala ni na Jovi at Chona sa isa't isa, si Amalia ang unang mahihirapan. Isang malakas na kalabog ng pinto ang narinig mula sa ibaba ng mansyon ng mga ilustre. Ang boses ni Doña Amalia ay umalingaw-ngaw, puno ng takot at galit. Jovi, Chona, come down here right now. Ang asinan sa Bulacan. May mga pulis at mga tao mula sa DENR. Sinususpinin din nila ang ating permit dahil sa illegal mining. Nabitawan ni Felisa ang panyo ni Liza. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang bagyo ay hindi na lamang nasa labas. Ito ay nasa loob na mismo ng pamamahay ng mga pumatay sa kanyang pagkatao. Ang perang nakuha sa kasamaan ay parang buhangin sa kamay. Gaano mo man ito higpitan, dahan-dahan pa rin itong lalabas sa iyong mga daliri hanggang sa wala nang matira, kundi ang dumi sa iyong kuko. Ang tunog ng mga papel na marahas na inihagis sa ibabaw ng lamesa ay tila isang babala ng paparating na gulo sa loob ng opisina ni Doña Amalia. Ang matanda ay tila isang leon na nakakulong sa hawla. Pabalik-balik sa paglalakad habang ang kanyang muka ay kasing pula ng telang ginagamit sa bullfight. Sa harap niya, si Jovi ay nakayuko, hindi makatingin ng diretso, habang si Chona ay abala sa pag-aayos ng kanyang kuko, pilit na itinatago ang kanyang matinding kaba sa likod ng pagiging mataray. 5 bilyong piso, Jovi. 5 bilyong piso ang mawawala sa atin kapag hindi na ibalik ang permit na yan. Ang sigaw ni Amalia. Ang kanyang boses ay tila isang matalas na lagari na pumuputol sa katahimikan ng mansyon. Sinasabi ng DENR na may nagtip sa kanila tungkol sa illegal extraction ng pink salt. Sinong gagawa niyon? Sinong nakakaalam ng sikreto natin? Baka naman ang consultant na yan, ma. Ang pabulong na sagot ni Chona, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Simula nang dumating ang Valderrama na yan, sunod-sunod na ang malas natin. At ikaw, Jovi, huwag mong sabihing hindi mo napapansin ang paraan ng pagangiti niya sa'yo. Para siyang nanunukso o naniningil. Nanatiling tahimik si Jovi, ngunit ang kanyang isip ay parang isang bagyong hindi humuhupa.
Ang bawat gabi ay pinahihirapan siya ng imahe ni Felisa. Ang Felisa na iniwan niya sa putikan at ang Felisa na nakatayo sa ballroom na suot ang itim na bestida. Hindi niya magawang sabihin kay Chona o sa kanyang ina ang tungkol sa narinig niya sa pasilyo ng hotel. Ang takot na baka nga nabuhay ang patay ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa kanyang katinuan. Sa kabilang dako, si Felisa ay nakatayo sa gitna ng malawak na asinan sa Bulacan. Ang sikat ng araw ay matindi, ngunit hindi ito sapat upang tapatan ang init ng kanyang determinasyon. Nakasuot siya ng isang malapad na sombrero at malalaking salamin. Pinagmamasdan ang mga linyang dilaw ng pulis na nakapalibot sa kanyang lupain. Ang katahimikan ng asinan ay tila isang malungkot na awit para sa kanya. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang tunog ng isang sasakyang humihinto sa di kalayuan. Ang marangyang kotse ni Doña Amalia ay tumigil at lumabas ang matanda kasama si Jovi. Hindi nila napansin si Felisa sa malayo, ngunit nakita ni Felisa ang pagkataranta sa kanilang mga kilos. Lumapit ang dalawa sa mga gwardiya ng DENR. Sinusubukang gamitin ang kanilang pangalan upang makalusot, ngunit sila ay tinanggihan. Hindi niyo ba kilala kung sino ang kinakausap ninyo? Kami ang mga ilustre. Ang bulyaw ni Amalia, ngunit ang kanyang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin sa gitna ng malawak na dalampasigan. Dahan-dahang naglakad si Felisa patungo sa kanila. Inalis niya ang kanyang salamin at hinarap ang mga taong sumira sa kanyang buhay. Ang bawat hakbang niya sa putikan ay tila isang dahan-dahang pagpapakita ng kanyang tunay na anyo. Doña Amalia, Mr. Ilustre, anong ginagawa ninyo sa isang lugar na puno ng dumi at alat? Ang tanong ni Felisa, ang kanyang tinig ay puno ng sarkasmo. Miss Valderrama, salamat naman at narito ka. Ang wika ni Amalia, tila nakakita ng pag-asa. Baka maaari mong gamitin ang iyong koneksyon sa Valderrama Group upang ayusin ang gulo na ito. Isang malaking pagkakamali lang ito ng gobyerno. Pagkakamali? O baka naman katarungan? Ang sagot ni Felisa. Lumapit siya kay Amalia, sapat na upang maramdaman ng matanda ang init ng kanyang galit. Alam niyo, Doña Amalia, ang pink salt ay parang katotohanan. Gaano mo man ito itago sa ilalim ng lupa. Darating ang panahon na ang ulan ang maglalabas nito. At kapag lumabas na ito, wala nang makakapigil sa hapdi na idudulot nito sa mga sugat ninyo. Namutla si Amalia. Ang paraan ng pagsasalita ni Felisa ay tila isang pamilyar na tinig mula sa nakaraan. Tumingin si Jovi kay Felisa, ang kanyang mga labi ay nanginginig. Feli, bakit mo ito ginagawa? Ang pabulong na tanong ng lalaki. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng sirena ng ambulansya ang narinig mula sa kalsada. Mabilis na tumakbo si Isko patungo kay Felisa. Hingal na hingal at puno ng takot ang muka. Feli! Si Liza! Kinuha siya ni Chona at balak siyang itago sa isang lihim na lugar para hindi mo makuha. May kasama silang mga armadong tao. Nabitawan ni Felisa ang kagamitan ng kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa matinding takot at galit. Ang laban sa asinan ay naging laban na para sa buhay ng kanyang anak. Ang pinakamahirap na rehas na dapat mong tibagin ay hindi gawa sa bakal, kundi ang mga kasinungalingang itinalaga sa isipan ng isang batang musmos na pilit pinaniwalang ang kanyang ina ay isang kaaway. Nakatayo si Felisa sa harap ng isang dambuhalang pintuang gawa sa nara. Ang katahimikan sa loob ng bahay bakasyunan na pinagtataguan ni Chona ay nakakabingi. Tila bawat sulok ng silid ay naghihintay ng isang pagsabog. Wala na ang mga armadong lalaki. Salamat sa mabilis na pagdating ni Attorney Delgado at ng mga awtoridad, ngunit ang tunay na laban ni Felisa ay nasa loob ng kwartong yon. Ang kanyang puso ay tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng kanyang dibdib. Bawat tibok ay may kasamang takot at pananabik. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Ang mahinang tunog ng pagpihit ng bakal
ay tila isang hudyat ng muling pagbubukas ng kanyang nakaraan. Sa loob, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang lampshade, nakita niya si Liza. Nakaupo ang bata sa dulo ng kama. Mahigpit na yakap ang manikang pinulot ni Felisa sa hotel. Ang mukha ng bata ay puno ng mga bakas ng natuyong luha at ang kanyang hininga ay mababaw pa rin. Isang paalala ng kamuntikang trahedya. Liza! Ang pabulong na tawag ni Felisa. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Puno ng lahat ng pangungulila. Sa loob ng 5 taon, lumingon ang bata. Ngunit sa halip na yakap, ang nakita ni Felisa sa mga mata ni Liza ay matinding takot. "Don't come near me," sabi ni Grandma. "Isa kang masamang multo." Sabi niya, "Gusto mo kaming saktan ni Mommy Chona." Ang bawat salita ni Liza ay tila isang matalim na bubog na tumatarak sa puso ni Felisa. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa noong gabing pusasan siya sa gitna ng ulan. Ang makitang kinatatakutan ka ng sarili mong anak ay isang uri ng impyerno na hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita. "Anak, makinig ka sa akin. Hindi ako multo. Ako ito, ang nanay mo." Ang pagsusumamo ni Felisa habang dahan-dahang lumalapit, nakaluhod sa sahig upang maging kapantay ng bata. "Tingnan mo ako, Liza. Nararamdaman mo ba ang init ng kamay ko? Ang mga multo ay walang init. Ang mga multo ay hindi umiiyak ng ganito." "No, my mommy is Chona. Sinabi ni Grandma na iniwan mo ako dahil hindi mo ako mahal." Ang sigaw ni Liza, ang kanyang maliliit na kamay, ay nakatakip sa kanyang mga tainga. Habang umaawit si Felisa, ang bawat nota ay tila isang dahan-dahang paghaplos sa alaala ng bata. Ang galit at takot sa mukha ni Liza ay dahan-dahang napalitan ng kalituhan. Ibinaba ng bata ang kanyang mga kamay mula sa kanyang mga tainga. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magtubig. Tila may isang pader ng yelo sa loob ng kanyang isipan na dahan-dahang natutunaw dahil sa init ng himig ng kanyang tunay na ina. Yung kanta tungkol sa dagat, ang pabulong na sabi ni Liza. Ang kanyang maliit na daliri ay dahan-dahang lumapit sa mukha ni Felisa, tila sinusuring mabuti kung ang nasa harap niya ay totoo o isang gunita lamang. "Naririnig ko po iyan sa panaginip ko tuwing gabi. Dahil ako ang kumakanta niyan sa'yo, Liza. Kahit nasaan ako, kahit gaano tayo kalayo, ang puso ko ay laging nakadikit sa puso mo." Ang yak ni Felisa. Hindi na niya napigilan ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ng bata at idinampi ito sa kanyang pisngi. "Ako ang nanay mo na hinding-hindi ka iiwan." Ang mga taong yon, nagsinungaling sila sa'yo dahil gusto nilang makuha ang lahat sa atin. Pero hindi na sila magtatagumpay. Sa isang iglap, ang lahat ng takot ni Liza ay naglaho. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa bata, habang mabilis itong sumubsob sa balikat ni Felisa. Ang mga maliliit na bisig ni Liza ay mahigpit na yumakap sa leeg ng kanyang ina. Tila natatakot na kapag bumitaw siya ay mawawala muli ito. Ang amoy ng buhok ni Liza at ang init ng kanyang katawan ay tila ang huling piraso ng puzzle na bumuo muli sa pagkatao ni Felisa. "Nanay! Nanay! Sorry po. Huwag na po kayong aalis." Ang iyak ni Liza na paulit-ulit na humahalik sa leeg ni Felisa. "Hinding-hindi na, anak. Pangako. Ang bawat butil ng asin sa dagat ay mauubos muna bago kita muling iwan." Ang sagot ni Felisa habang mahigpit na niyayakap ang kanyang mundo. Ngunit sa gitna ng kanilang muling pagkikita, isang mahinang tunog ng sapatos ang narinig mula sa pasilyo. Ang anino ni Doña Amalia ay dahan-dahang sumilip sa pintuan. Hawak ang isang legal na dokumento at may isang mapanganib na ngiti sa kanyang mga labi. "Napakagandang eksena, Felisa." Ang boses ng matanda ay tila isang ahas na sumisingit sa gitna ng kanilang kaligayahan. "Pero baka nakakalimutan mo, sa ilalim ng batas, ikaw ay isa pa ring patay na kriminal. At ang batang iyan, ang custody niya
ay nasa akin pa rin. Kung ayaw mong mabulok muli sa kulungan dahil sa kidnapping, bitiwan mo ang apo ko. Nanigas ang katawan ni Feliza. Tumingin siya kay Amalia at pagkatapos ay kay Liza na ngayon ay lalong humihigpit ang yakap sa kanya. Sa likod ni Amalia, nakita ni Feliza si Attorney Delgado na may dalang isang envelope na kulay kape. Ang ebidensyang matagal na nilang hinihintay mula sa ospital tungkol sa mga pekeng record ni Liza. Ang tanong, sino ang mas mabilis? Ang batas na hawak ng kasamaan o ang katotohanang handang pumatay para sa katarungan? Ang batas ay hindi isang laruan na maaari mong baluktutin para lamang protektahan ang iyong mga kasalanan. Doña Amalia, ang asin na iyong isinaboy sa aking buhay ay sapat na para sunugin ang bawat bakas ng iyong kapangyarihan. Ang bawat salita ni Feliza ay tila isang dahan-dahang pag-ukit sa matigas na puso ni Amalia habang nakatayo sila sa gitna ng malamig na pasilyo. Ang tunog ng paghinga ni Liza sa balikat ni Feliza ay ang tanging musikang nagbibigay ng lakas sa kanya. Isang malambot at mainit na paalala na hindi na siya mag-iisa. Mahigpit ang hawak ni Feliza sa bata. Ang kanyang mga braso ay tila isang baluti na hinding-hindi na muling mabubuwag ng kahit anong pananakot. Kidnapping, isang malaking pagkakamali ang sabihin niyan. Sa harap ng isang balderrama, Doña Amalia, ang boses ni Attorney Delgado ay umalingaw-ngaw sa paligid, puno ng awtoridad. Habang dahan-dahan siyang lumalapit, inilabas niya ang laman ng envelope na kulay kape. Ang mga dokumentong nagpapatunay na ang death certificate ni Feliza Santos ay isang huwad na gawa ng pamilya Ilustre sa tulong ng isang bayarang doktor sa probinsya. Naramdaman ni Feliza ang biglang pag-atras ni Amalia. Ang panginginig ng mga kamay ng matanda ay hindi na maitago ng kanyang mamahaling alahas. Ang tunog ng mga papel na dahan-dahang inilaladlad ni Delgado ay tila isang hatol na walang hanggan. Ang pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa pagkamatay ng isang tao upang makuha ang kanyang ari-arian at kustodya ng kanyang anak ay isang mabigat na krimen. Patuloy ng abogado. Falsification of public documents, child exploitation and fraud. Alin sa mga ito ang gusto mong unahin nating talakayin sa korte? Hindi niyo ako matatakot. Ako ang nagpalaki sa batang iyan. Ako ang nagbigay sa kanya ng lahat. Ang sigaw ni Amalia, ngunit ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na madaling tangayin ng hangi. Sa sandaling iyon, ang pinto sa dulo ng pasilyo ay bumukas. Pumasok si Jovi, basang-basa ng pawis at tila isang taong nawawala sa sarili. Nakita niya si Feliza, nakita niya ang anak, at nakita niya ang kanyang ina na unti-unti nang nadudurog sa harap ng katotohanan. Ang tunog ng kanyang mabilis na yabag sa sahig ay tila isang pagtakas mula sa isang bangungot na siya rin ang gumawa. Feli, ma, tama na ito. Ang pabulong na pagsusumamo ni Jovi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Nalaman ko na ang lahat. Ang Valderrama Group, sila na ang may-ari ng lahat ng utang natin. Ang mansyon, ang asinan, ang lahat ng shares ng kumpanya. Lahat ay nasa ilalim na ng pangalan ni Feliza. Isang matunog at mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Feliza. Ang tunog nito ay tila isang dahan-dahang pagkabasag ng isang kristal na banga. Ngayon mo lang nalaman, Jovi, ang bawat hakbang ninyo sa loob ng 5 taon ay binantayan ko. Ang bawat barya na inakala ninyong kinita ninyo ay dahan-dahang inutang mula sa mga kumpanyang pagmamay-ari ni Doña Teresa. Ngayon, wala na kayong kahit ano. Kahit ang pangalang Ilustre na ipinagmamalaki ninyo ay isa na lamang walang kwentong basura. Nabitawan ni Amalia ang legal na dokumento. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila ang huling hininga ng kanyang kapangyarihan. Napaupo siya sa isang tabi. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Tila hindi matanggap na ang pumuoy
na kanyang rinepost ay siya na palang may-ari ng kanyang buong mundo. Nanay, aalis na po ba tayo? Ang mahinang tanong ni Liza habang mahigpit na nakahawak sa laylayan ng damit ni Felisa. Humarap si Felisa sa kanyang anak. Ang kanyang mukha ay lumambot sa isang paraan na tila isang himala. Oo anak, babalik na tayo sa kinalakihan nating dagat. Doon sa lugar kung saan ang hangin ay malinis at ang asin ay hindi na mapait. Cliffhanger, habang naglalakad si Felisa palabas ng bahay bitbit ang kanyang anak, narinig niya ang malakas na pagtatalo ni Chona at Jovi mula sa loob. Isang tunog ng pagkawasak ng isang pamilyang binuo sa kasinungalingan. Ngunit paglabas niya sa tarangkahan, isang grupo ng mga armadong tauhan ng sheriff ang humarang sa kanya. Hindi para sa kanya, kundi para isara ang bawat pinto ng mansyon. Ngunit may isang tao sa loob ng isang itim na sasakyan, sa di kalayuan ang matamang nakatingin sa kanya. Isang lalaking hindi niya kilala, ngunit may hawak na isang dokumentong may selyo ng tanggapan ng Pangulo tungkol sa pagbawi ng asinan. Ang bawat butil ng buhangin na tinapakan ninyo nang may kapalaluan ay siya ring magiging libingan ng inyong mga pangarap. Ang tunog ng mga sapatos na naglalakad sa graba ay tila isang mabilis na pagbilang ng mga natitirang sandali ng kapangyarihan sa loob ng bakuran ng mansyon. Sa harap ng dambuhalang gate, nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng barong. Hawak ang isang asul na folder na may gintong selyo. Hindi ito ang sheriff at hindi rin ito tauhan ni Doña Teresa. Ang bawat kilos niya ay may bigat ng isang opisyal na kinatawan mula sa Malacanang. Doña Amalia, Ilustre, Jovito Ilustre, ang tawag ng lalaki. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na hatol na hindi kailanman mababali. Narito ako upang isilbi ang isang executive order dahil sa napatunayang malawakang illegal mining at environmental violations sa asinan ng Bulacan. Ang gobyerno ay formal nang kinukumpiska ang lahat ng ari-ariang sangkot sa nasabing krimen. Ang mansyong ito na napatunayang binili gamit ang pondong galing sa illegal extraction ay bahagi na ngayon ng asset forfeiture. Narinig ni Felisa ang isang mahinang tunog ng pagkabasag mula sa loob ng mansyon. Siguro ay isang mamahaling florera na nabitawan ni Chona o marahil ay ang huling piraso ng dignidad ni Amalia na tuluyan ng nadurog. Nakatayo si Felisa sa tabi ng sasakyan. Mahigpit ang hawak sa kamay ni Liza. Ang bawat salita ng opisyal ay tila isang dahan-dahang pagbuhos ng malamig na tubig sa kanyang mga sugat. Hindi na ito mahapdi, kundi nakakaginhawa. Feli, saan kami pupunta? Ang pabulong na tanong ni Jovi. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng kawalang pag-asa. Tumingin si Felisa sa kanyang asawa. Ang lalaking dati ay itinalaga niyang mundo, ngunit naging mitya ng kanyang impyerno. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang salamin at tiningnan ito ng diretso. Hindi ko alam, Jovi. Marahil ay doon sa lugar kung saan ang mga taong walang salita ay napupunta. Ang asinan na kinuha ninyo ay babalik na sa tunay na nagmamay-ari. Sa mga pumoy na inapin ninyo, ang bawat butil ng asin na roon ay magsisilbing paalala ng bawat patak ng luha na ibinuhos namin. Hayop ka! Pinaplano mo ito lahat. Ang huling asik ni Amalia, ngunit ang kanyang boses ay tila isang mahinang ihip na lamang sa gitna ng malawak na kalsada. Wala nang nakikinig sa kanya. Ang mga tauhan ng gobyerno ay nagsimula nang maglagay ng dilaw na tape sa paligid ng mansyon. Dahan-dahang sumakay si Felisa sa sasakyan kasama si Liza. Habang umaandar ang sasakyan palayo, nakita niya sa rearview mirror ang anino ng pamilya Ilustre na nakatayo sa gilid ng kalsada, tila mga estranghero sa sarili nilang bayan. Ang tunog ng makina ng sasakyan ay tila isang dahan-dahang pag-awit ng kalayaan. Nanay, saan po tayo pupunta? Ang tanong ni Liza habang nakasandal sa balikat ni Felisa. Pupunta tayo sa dagat, anak.
Doon sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, ang sagot ni Felisa. Hinaplos niya ang buhok ng bata. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa papalubog na araw. Ang kulay ng langit ay tila nagiging kulay rosas. Ang kulay ng asing rosas na matagal na nilang iningatan. Ngunit bago sila tuluyang makalayo, napansin ni Felisa ang isang maliit na sobrang iniwan ni Doña Teresa sa upuan ng sasakyan. Binuksan niya ito at nakita ang isang lumang susi at isang maikling sulat. Ang tunay na katarungan ay hindi natatapos sa pagpaparusa sa kaaway, kundi sa pagbuo muli ng sarili. Ang susing ito ay para sa lumang bodega sa asinan. Doon mo makikita ang huling hiling ng iyong ama. Pagdating ni Felisa sa asinan sa kalagitnaan ng gabi, ang katahimikan ng dagat ay tila isang yakap na sumasalubong sa kanya. Binuksan niya ang pinto ng lumang bodega gamit ang susi. Ang tunog ng nagrereklamong bisagra ng pinto ay umalingaw-ngaw sa gabi. Sa loob, sa ilalim ng makapal na alikabok, isang lihim na lagusan ang dahan-dahang bumukas, naglalantad sa isang bagay na magbabago sa kinabukasan ni Liza. Isang bagay na hindi kayang nakawin ng kahit anong batas o kasakiman. Anong lihim ang iniwan ng ama ni Felisa? At handa na ba ang kanyang puso na tuluyang magpatawad? Ang bawat lihim na ibinaon sa ilalim ng lupa ay hindi namamatay. Ito ay dahan-dahang nagiging kristal ng katotohanan na magsisilbing gabay sa mga nawawala sa dilim. Ang bawat hakbang ni Felisa papasok sa lihim na lagusan ng bodega ay tila pagbabalik sa loob ng sinapupunan ng kanyang kasaysayan. Ang amoy ng luma at tuyong kahoy ay humahalo sa matapang na amoy ng ngalat na tila nanunuot sa bawat butas ng kanyang balat. Sa dulo ng lagusan, nakita niya ang isang maliit na kaban na yari sa nara, nababalot ng makapal na agiw at alikabok. Ang tunog ng dahan-dahang pag-ungol ng tuyong kahoy habang binubuksan niya ang kaban ay tila isang pabulong na pagbati mula sa kanyang ama. Sa loob, nakalagay ang isang garapon ng Mother Salt, ang pinakapuro at pinakamatandang kristal ng pink salt na siyang pinagmulan ng lahat ng biyaya sa kanilang asinan. Ngunit sa ilalim ng garapon, may isang nakatuping dokumento na may selyo ng gobyerno noong unang panahon. Ang mga mata ni Felisa ay dahan-dahang naningkit habang binabasa ang bawat kataga. Ito ang orihinal na titulo ng lupa na nagpapatunay na ang pamilya Ilustre ay wala talagang karapatan sa kahit isang dangkal ng asinan mula pa noong una. Ang lahat ng kanilang yaman ay itinayo sa isang pundasyon ng isang dambuhalang pagnanakaw na nagsimula pa sa mga ninuno ni Amalia. Naramdaman ni Felisa ang isang mainit na luha na pumatak sa papel. Dahan-dahang nabura ang huling salita ng kanyang ama. Sa labas ng bodega, ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa dagat, nagbibigay ng gintong liwanag sa malawak na asinan. Paglabas ni Felisa, sinalubong siya ng isang tanawin na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ang mga dating pumuoy, ang mga pamilyang pinaalis at inapi ni na Amalia ay unti-unti nang nagdaratingan. Ang tunog ng kanilang mga yabag sa putikan ay tila isang himig ng pagbabalik. Hindi sila naroon para magtrabaho para sa isang amo, kundi para bawiin ang kanilang dangal kasama si Felisa. Feli, narito na kami. Handa na kaming magsimula muli. Ang sabi ni Isko, na ngayon ay may daladalang mga bagong kagamitan. Tiningnan ni Felisa ang kanyang anak, si Liza, na ngayon ay masayang tumatakbo sa gilid ng pilapil, hinahabol ang mga maliliit na alon. Ang takot sa mga mata ng bata ay wala na. Napalitan ng isang inosenteng kagalakan na tila ba ang asinan ang kanyang pinakaligtas na palaruan sa mundo. Lumapit si Felisa sa gitna ng asinan at isinaboy ang isang dakok ng Mother Salt sa tubig. Ang tunog ng maliliit na kristal na tumatama sa ibabaw ng tubig ay tila isang basbas para sa bagong simula. Ang asinang ito ay hindi na pag-aari ng iisang tao.
Ito ay pag-aari ng bawat pawis at bawat luhang ibinuhos ninyo. Ang deklara ni Felisa. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong dalampasigan, puno ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang pamilyar na anino ang nakita ni Felisa sa malayo. Si Jovi. Nakatayo ito sa gilid ng kalsada, malayo sa mga tao, tila isang ligaw na aso na nagnanais na mapansin. Wala na ang kanyang marangyang sasakyan, wala na ang kanyang yabang. Nakatingin lamang siya kay Felisa at kay Liza nang may matinding pangungulila. Dahan-dahang lumapit si Felisa sa kanyang dating asawa, ngunit huminto siya sa sapat na distansya. Ang tunog ng hanging dagat na umiihip sa pagitan nila ay tila nagpapahiwatig ng isang dambuhalang bangin na hindi na kailanman matatawid. "Feli, patawad," ang pabulong na pagsusumamo ni Jovi. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong balon. Walang laman at walang buhay. Wala na akong mapupuntahan. Siniil na ako ng mga utang ni Mama. Pati si Chona. Iniwan na ako matapos niyang limasin ang huling barya sa bulsa ko. Tiningnan siya ni Felisa ng may halong awa, ngunit walang pag-ibig. Ang pag-ibig na yon ay matagal nang nabaon sa ilalim ng ulan noong gabing siya ay ipinagkanulo. Ang patawad ay madaling ibigay, Jovi. Pero ang tiwala ay parang asin na natunaw na sa tubig. Hinding-hindi mo na ito maibabalik sa dati nitong anyo. Mabuhay ka sa aninong ikaw mismo ang gumawa. Iyan ang tanging katarungang matitira sa'yo. Cliffhanger. Habang naglalakad si Felisa pabalik sa kanyang anak, isang mabilis na sasakyan ng pulis ang huminto sa tapat ni Jovi. Ang tunog ng sirena ay tila ang huling hudyat ng pagbagsak ng mga ilustre. Inaresto si Jovi dahil sa mga bagong ebidensyang natuklasan ni Attorney Delgado tungkol sa panggagahasa sa batas at environmental crimes. Ngunit bago maisara ang pinto ng sasakyan, may isang huling bagay na nakita ni Felisa sa kamay ni Jovi. Isang maliit na laket na naglalaman ng larawan nila ni Liza. Hahayaan ba ni Felisa na tuluyang mabulok sa kulungan ang ama ng kanyang anak? O mayroon pa bang puwang para sa isang huling pagkakataon ng pagbabago? Ang bawat dapit hapon sa asinan ng Bulacan ay tila isang dambuhalang canvas na pinipintahan ng may kapal ng kulay rosas at ginto. Isang taon na ang lumipas mula nang ang bagyong sumira sa buhay ni Felisa ay tuluyang humupa na nag-iwan ng isang baybaying mas malinis, mas matatag, at puno ng bagong pag-asa. Ang tunog ng mga alon na dahan-dahang humahalik sa pampang ay tila isang banayad na bulong ng pasasalamat, malayo sa hagupit ng ulan na naging saksi sa kanyang pagkaposak noon. Sa gitna ng malawak na pilapil, nakatayo si Felisa. Hindi na siya ang biktima ng tadhana, kundi ang arkitekto ng kanyang sariling kapalaran. Ang kanyang suot na puting bestida ay dahan-dahang tinatangay ng hanging dagat, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga fumuoy na masayang nagtatrabaho sa ilalim ng kooperatibang kanyang itinatag. Ang bawat kristal ng pink salt na kanilang inaani ay hindi na simbolo ng dusa, kundi ng tagumpay ng isang komunidad na bumangon mula sa pagkakaapi. "Nanay, tingnan niyo po! Ang daming rosas na kristal!" Ang masayang sigaw ni Liza. Ang bata ay tumatakbo patungo sa kanya. Bit-bit ang isang maliit na bakol na puno ng asin. Ang kanyang balat ay kulay kape na dahil sa sikat ng araw, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kalusugan at kagalakan. Wala na ang huni ng hika sa kanyang dibdib, napalitan na ito ng malakas at masiglang tawa. Dahan-dahang lumuhod si Felisa at niyakap ang kanyang anak. Ang amoy ng dagat sa buhok ni Liza ay ang pinakamahalagang pabango na hinding-hindi ipagpapalit ni Felisa sa kahit anong yaman ng mundo. Ang mga kristal na yan, anak, ay parang ikaw. Pinatigas ng araw at dagat, pero nagbibigay ng lasa at buhay sa lahat. Ang pabulong na sabi ni Felisa habang hinahalikan ang noo ng bata. Sa isang sulok ng asinan, nakaupo si Doña Teresa sa isang wheelchair.
Pinagmamasdan ng kanyang disipulo ng may matinding pagmamalaki. Ang katarungang matagal niyang hinintay ay hindi lamang dumating sa anyo ng mga rehas, kundi sa anyo ng isang babaeng natutong magmahal muli sa kabila ng lahat. Kumusta na ang mga taong sumira sa kanya? Si Doña Amalia ay kasalukuyang naninirahan sa isang maliit at liblib na charity ward ng isang pampublikong ospital, mag-isa at pilit na kinakausap ang mga anino ng kanyang nakaraan. Ang kanyang kayamanan ay naglaho at ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kahihiyan sa buong lipunan. Isang uri ng hiya na mas masakit pa kaysa sa kamatayan. Si Jovi naman ay nananatili sa loob ng kulungan, nagsisilbi ng kanyang hatol. Sa bawat gabi, ang tanging kanlungan niya ay ang mga liham ni Feliza, hindi mga liham ng pag-ibig, kundi mga ulat tungkol sa paglaki ni Liza. Isang paalala ng lahat ng kanyang sinayang. Pinatawad na ba ni Feliza ang lahat? Ang kapatawaran para sa kanya ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagpapalaya sa kanyang sarili mula sa tanikala ng puot. Pinatawad niya si Jovi, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat siya sa kapayapaan. Ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa galit dahil punong-puno na ito ng pagmamahal para sa kanyang anak at sa lupang kanyang sinilangan. Natagpuan na ba niya ang katahimikan? Oo, ang katahimikan ni Feliza ay hindi ang katahimikan ng pagsuko, kundi ang katahimikan ng isang dagat na pagkatapos ng unos ay nananatiling malalim at payapa. Natutunan niyang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa bilyong piso, kundi sa bawat hininga ng kanyang anak na malaya sa sakit at takot. Ang huling aral na iniwan ng kwento ni Feliza sa ating lahat ay ito: ang buhay ay parang asin. Maaring masakit ito kapag nadikit sa sugat, ngunit ito rin ang nagbibigay ng proteksyon upang hindi mabulok ang ating pagkatao sa gitna ng malupit na mundo. Huwag matakot sa alat ng luha dahil ang bawat patak nito ay nagpapadalisay sa ating kaluluwa. Habang lumulubog ang araw, naglakad ang mag-ina patungo sa kanilang tahanan, magkahawak kamay sa gitna ng asinan. Ang kanilang mga anino sa putikan ay tila isang pangako na kahit gaano man kapait ang kahapon, laging may tamis na naghihintay sa bawat bagong umaga. Ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglalaho sa abot tanaw ng asinan, ngunit ang bawat butil ng asing rosas ay nagniningning pa rin bilang saksi sa isang pag-ibig na kailanman ay hindi matutunaw ng anumang unos. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa amin hanggang sa huling yugto ng paglalakbay ni Feliza. Habang binuubuo ko ang bawat bahagi ng kwentong ito, hindi ko mapigilang mapahinto at mapaluha. Lalo na sa eksenang kailangang pirmahan ni Feliza ang pagtalikod sa kanyang anak sa loob ng madilim na selda para lamang mabigyan ito ng gamot at pag-asa. Napakabigat ng hapdi na yon, isang sugat sa kaluluwa na tila paulit-ulit na binubudburan ng asin. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip, kundi isang pagpupugay sa lahat ng mga kababaihang patuloy na lumalaban sa gitna ng kawalang katarungan. Kung kayo ang nasa katayuan ni Feliza, magagawa niyo rin bang bitawan ang lahat ng pait para sa katahimikan ng inyong puso? O sapat na ba ang makita ang inyong mga kaaway na dumanas ng sarili nilang karma? Habang naririnig niyo ang aking tinig, marahil ay abala kayo sa pag-aasikaso sa inyong mga tahanan, nagluluto para sa hapunan, o baka naman ay nagpapahinga matapos ang isang mapaghamong araw. Nais kong malaman, saang panig man kayo ng mundo ngayon, ano ang inyong ginagawa habang pinakikinggan ang kwento ni na Feliza at Liza? Ibahagi niyo ang inyong mga saloobin at sariling kwento sa ating comment section. Dahil dito, bawat karanasan niyo ay may puwang at bawat tinig ay pinakikinggan. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang ating video upang mas marami pa tayong pusong maabot at mabigyan ng inspirasyon.
Naway manatiling matatag ang inyong pananampalataya at pagkatao, kasing dalisay at kasing tatag ng asing rosas na hindi sumusuko sa baha at bagyo. Patuloy tayong maging asin at liwanag sa buhay ng isa't isa. Pamagat ng kwento. Asin ng luha. Ang pagbangon ng pusong rosas, paalala. Ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangin at maghatid ng positibong mensahe sa lahat.